Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naniniwala ba kayo sa kulam, maligno o mga elemento? Kung oo, sigurado kong narinig nyo na ang samot-saring kwento ng biglaang pagpanaw ng isang aktres noong dekada 80. At inuugnay nga ang kanyang pagkabatay sa sanib at ang sinasabing na itim na elemento. Tara at pag-usapan natin ang mahiwagang pagkamatay ni Julie Vega. Si Julie Vega ay ibinanganak ng May 21, 1968 sa Quezon City. Siya ay bunso sa 6 na magkakapatid at siya lamang ang babae. Ang kanyang tatay ay si Julio Postigo na mula naman sa Zamboanga del Sur. Ang kanyang nanay naman ay si Perla Apostol na mula naman sa Iligan City na binawian na ng buhay ng taong 2023 lamang. Bata pa lamang, kinakitaan na ng husay sa pag-arte si Julie. Si Julie ay nadiskubre nga ng taong 1975 ng isang stage director na si Lamberto Avellana at ng artista na si Boots Anson Roa habang siya ay nag-perform sa isang party ng kanyang nanay. Sumunod na taon, nagsimula na si Julie sa pag-aartista. 6 years old pa lamang si Julie nang siya ay kinuha bilang commercial model para sa produkto ng Pure Foods at Band-Aid. Ang unang pelikula ni Julie ay may titulong Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin. Hindi nagtagal ng taong 1978, nagkaroon na si Julie ng breakthrough role sa pelikula na Ang Mata ni Angelita. Mula doon, nagtuloy-tuloy na ang kasikatan ni Julie. Sunod ay tinanggap naman ni Julie ang role sa soap opera ng GMA Network na Annalisa. Marami nga ang naantig sa karakter ni Julie na laging inaapi at nasa malungkot na sitwasyon. Umani ito ng maraming simpatya at pagmamahal mula sa mga Pilipino. Dahil sa kasikatan ni Annalisa, naging karibal ni Julie ang artista na si Janice de Belen. Si Janice de Belen ay ang child star na bida sa soap opera na Flor de Luna. Ang role na ito ay tinanggihan ni Julie dahil salungat ito sa kanyang schedule sa kanyang pag-aaral. Magkatunggaliman, naging mag-best friend naman sina Julie at Janice. Sinabi pa nga ni Janice dati ang mga katagang, "Wala ako kung tinanggap ni Julie ang role na Flor de Luna." Nakatrabaho din ni Julie ang mga tanyag na artista tulad ni Fernando Poe Jr., Nora Honor at naging collab team niya si Albert Martinez. Bukod sa kanyang role na Annalisa, bumibida rin si Julie sa ilang pelikula at nanalo nga ng 2 Famous Acting Awards. Napanalunan ni Julie ang Best Actress Award para sa pelikulang Mga Mata ni Angelita at sa pelikula na Durugin si Totoy Bato. Naging nominado din si Julie bilang Best Child Actress sa palabas na Mga Basang Sisiw at Best Supporting Actress para sa pelikulang Isang Bala Ka Lang. Nang tumungtong ng teenager si Julie, napabilang siya sa Cry Babies na grupo ng Regal Films. 4 na pelikula ang ginawa ni Julie sa ilalim ng Regal Films. Naging front page din si Julie ng mga sikat na magazine noon. Bukod sa pagiging aktres, naging isang singer din si Julie. Hinimok si Julie ng kanyang kapatid na umattend ng formal voice lessons. Si Julie ang kumakanta sa mga theme song ng mga pelikula kung saan siya lumalabas. Habang pinopromote ni Julie ang kanyang isang kanta, nadiskubre siya ni Bong Carrion. Inalok ni Bong si Julie na maging isang recording artist sa Emerald Recording Company. Ang debut single nga ni Julie ay ang kantang Somewhere in My Fast. Naging hit ang kanta na ito ni Julie at naging gold record pa nga. At dahil sa kasikatan ng kanta ni Julie, siya ay naging isang full-time solo artist at nagkaroon pa nga ng sunod-sunod na mga kanta. Ayon kay Julie, gustong-gusto niya ang pagkanta dahil ito ang nagiging medium niya para ipahayag ni Julie ang kanyang saloobin at mga damdamin. Mas lalong napamahal si Julie sa pagkanta nang nawala nga ang kanyang kapatid na si Joey. At si Joey ang pinakamalapit na kapatid ni Julie. Ang lalaki ay napagkamalan at sinaksak ng isang hired killer ng taong 1983. Labis na naapektuhan si Julie nang nasawi ang kanyang kuya, lalo na at napakabata pa nito. Nang mga panahon na iyon, paulit-ulit na sinasabi ni Julie na gusto na niyang makasama si Joey sa kamatayan.
At kahit na busy at hectic ang schedule ni Julie noon, siya ay nag-aaral pa din. Nag-aaral si Julie sa Our Lady of Sacred Heart School. At lumipat naman siya sa St. Joseph's College kung saan siya nagtapos ng high school. Hindi nagtagal pagkatapos na makagraduate ni Julie sa high school ng taong 1985, nagsimula nang magreklamo si Julie sa kanyang mga nararamdaman. Ayon kay Julie, pakiramdam niya, lagi siyang pagod at wala siyang nararamdaman sa ibang parte ng kanyang katawan. Dahil doon, dinala si Julie ng kanyang mga magulang sa isang private hospital. Sa private hospital na ito, na-diagnose si Julie ng isang klase ng demyelinating disease. Ang demyelinating disease ay may sakit na nakakaapekto sa nervous system ng isang tao. Pinaniniwalaan na ang sakit ni Julie ay Guillain-Barré syndrome o multiple sclerosis. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng mabilis na kahinaan sa mga muscle. Nasisira kasi ng immune system ang peripheral nervous system ng isang tao, habang ang multiple sclerosis naman ay isang autoimmune disease na nagdudulot ng physical, mental at minsan ay psychiatric problems. At dahil lumala na ang sakit ni Julie, napilitan na siyang dalhin ng kanyang mga magulang sa Quezon Institute dahil hindi na nila kaya ang gustusin sa private hospital. Habang nakakonfine si Julie sa Quezon Institute, nagkaroon siya ng bronchopneumonia na siyang nagpalala ng kanyang sakit. May 6, 1985 bandang alas 5 ng hapon, inilipat nga si Julie sa Lung Center of the Philippines. Subalit matapos ang 1.5 oras, sa intensive care unit ng ospital, bigla na lamang binawian ng buhay si Julie. 5 araw bago ang kanyang 70th birthday. Ayon sa papel, ang cause of death ni Julie ay cardiac arrest secondary to bronchopneumonia. Marami nga ang nabigla sa biglaang pagkawala ni Julie, lalo na at napakabata pa nito. Marami ding naiwan trabaho si Julie ng mga panahon na iyon. Maging ang role niya na analisa ay hindi na niya natapos kaya nagkaroon ito ng incomplete timeline. Gulat na gulat ang mga Pinoy noon lalo na ang maraming taong umiidolo sa dalaga. Ang kwento ng kanyang buhay ay ginawa pang isang libro na may pamagat na Memory Will Remain, The Untold Story of Julie Vega. Wala sa politika si Julie pero minahal siya ng sandamakmak na mga Pilipino. Marami ngang mga tao ang nakikiramay at nakipaglibing kay Julie. Naging laman nga ng dyaryo ang kanyang pagkamatay. Mababasa nga sa mga dyaryo ang mga katagang Kinulam si Julie, No Miracle for Julie, at Julie, Ibig Buhay. Subalit hindi lang pala kalungkutan ang mamamayani sa kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay kasi ng sikat na child star ay nagkaroon ng urban legend at conspiracy theories. Ayon sa mga haka-haka, sabi-sabi at laman ng kwentuhan, hindi daw talaga namatay si Julie dahil sa isang sakit. Mayroon daw umanong 3 rason kung bakit talagang nasawi ang artista na ito. Ang unang namatay sa pamilya ni Julie ay ang kanyang kapatid na nasawi nga ng taong 1983. Sinundan ito ni Julie ng taong 1985. At taong 1991 naman nang yumao ang ama ni Julie sa parehong ospital. Sinasabi nga na sa bawat pamilya, 3 sunod-sunod na pagkamatay ang mangyayari kung hindi daw puputulin ang rosaryong nilagay sa labi habang ito ay pinaglalamayan. Naniniwala ka ba sa paniniwalang ito? Bronchopneumonia. Kung pagbabasihan ang mga papeles, sinasabi na kaya namatay si Julie dahil sa komplikasyon ng kanyang mga sakit. Hindi na nakayanan pa ni Julie ang sakit sa mura niyang edad. Pero kahit ano pa man ang sanhi ng kanyang pagkabantay, hindi nila ito binigyan importante para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil ang importante sa mga nagmamahal sa kanya ay ang mga naiwan niyang magagandang alaala. Diet pill. Ayon sa ibang kwento, si Julie daw ay may sariling diet na sinusunod at may diet pill na iniinom. At dahil sa nangyari, baka raw magkaroon ng sakit si Julie. Mula doon, bumagsak na ang katawan ng dalaga at nagkaroon ng maraming sakit. Property. Napabalita din noon ang tungkol sa gustong bilhin property ng pamilya ni Julie. At dahil dito, pinagtrabaho ng husto umano ang aktres. Naging mahina nga ang katawan ni Julie kakatrabaho kaya agad itong dinapuan ng malubhang sakit. Pero ay naman sa nanay ni Julie,
Bago pa man mamatay ang dalaga, nabili na nila ang sinasabing property. Kaya hindi raw totoo na babad sa trabaho si Julie para makaipon ng pera pambili ng nasabing property. Sumpa. Isa din sa pinaka-controversial na kwento na bumalot sa pagkamatay ni Julie ay may sumpa umano ang kanilang pamilya. Sa isang larawan ng pamilya ni Julie, 3 na ang namamatay. Sinundan naman ito ni Julie ng taong 1985 at taong 1991 naman nang yumao ang ama ni Julie sa parehong ospital. Kumalat din ang haka-haka na nagpahula umano ang mga magulang ng dalaga matapos mamatay ng kanyang kapatid. Ayon sa manghuhula, mamamatay din umano ang bunsong anak ng mga magulang ni Julie at iyon nga ay nangyari. Maligno at sanib. Huling napanood si Julie sa pelikulang Lovingly Yours, Helen the Movie. Sa pelikula, sinapian ang kanyang karakter ng masamang espiritu. Kaya naman ng panahon na iyon, hindi maiwasang ikabit ang dahilan ng kanyang pagbanaw sa naging role niya sa pelikula. Ayon sa mga kwento, habang nagsushooting umano si Julie noon sa palabas na Akin ang Walang Diyos, na isang segment ng Lovingly Yours, Helen the Movie, sinapian umano si Julie dahil nakursunadahan siya ng isang engkanto. May nagsabi namang nagambala ang taong itim na nakatira kung saan sila nag-shooting dahil sa ginamit na orasyong Latin sa pelikula. Ang pelikula ay kinunan sa isang lumang barong-barong sa Mount Manalmon na nasa San Miguel, Bulacan. Habang nasa shooting ay nagkwento si Julie na nakatira siya ng mga batang may balbas kapag siya ay nagsi-CR. Masigla at palaging masaya si Julie nang simula ng shooting at nang hina na lamang sila nang natapos nila ang pelikula. Nang namatay si Julie, may isang albularyo ang nagsabing isinama lang daw ng engkanto o itim na kaluluwa si Julie sa karean ng mga engkanto. Sinabi pa ng albularyo na kung alam niya ang nangyari kay Julie, sana ay nakagawa sila ng ritual upang maibalik ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Nag-alay din ang albularyo ng manok sa pinagshootingan, subalit huli na nga ang lahat dahil binawian na ang buhay ni Julie. Marami ang naniniwala sa albularyo dahil maraming nakapansin na noong nakaburol umano si Julie, ay malambot ang katawan nito ng 3 araw at pinagpapawisan. Bagay na hindi normal sa nangyayari sa taong yumao na. Ay naman sa sabi-sabi, marami din daw nagpupuntang albularyo noon sa burol ni Julie para subukan siyang buhayin. Pero iginiit ng nanay ni Julie na hindi niya pinayagan hawakan ng mga faith healers ang labi ng kanyang anak. Pero inamin ng nanay ni Julie na noong may sakit pa ang dalaga, dinala niya ito sa isang prayer house. Sa pag-asa na iigi nga ang kalagayan ng kanyang anak. Iyon daw ay mungkahi ng mga doktor sa pamilya niya at sinabing, alam mo, pag hindi namin kayang mga doktor, pwede naman kayong kumonsulta spiritually. Ayon pa sa urban legend, may isang beses na bigla na lang tumugtog sa kwarto ni Julie ang kanyang kanta na Somewhere in the Past. Kahit na wala naman tao sa loob ng kanyang kwarto noon. Ang huling kumalat nga na kwento ay kasama pa din daw ng taong itim ang kaluluwa ng dalaga at namamasyal sila sa Mount Manalmon. Dahil paminsan-minsan ay nakikita at naririnig ng mga lokal si Julie sa masukal na parte ng kabundukan. Mayroon ding nagsabi na ang puno ng bayabas sa bahay ng dalaga sa Cubao ay tinitirhan umano ng mga duwende at iba pang mga elemento, na siyang nagbigay umano ng karamdaman kay Julie kaya siya binawian ng buhay. Pero kahit pa man ang sanhi ng kamatayan ni Julie, hindi ito importante para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil ang mahalaga nga sa kanila ay ang mga naiwang alaala ni Julie Vega. Kung kayo ang tatanungin, alin dito ang pinaniniwalaan niyong dahilan kung bakit namatay si Julie Vega? O mas naniniwala kayo sa mga sinasabi ng ilan na siya ay nagkaroon nga ng malalang sakit kaya siya binawian ng buhay nang hindi inaasahan? Pero kung ako po ang tatanungin niyo sa kwentong ito,
tila nga habang ginagawa ko ito ay mayroon akong naramdamang kakaiba. Bukod doon, ang title sa isang segment na kanyang ginawa ay may pamagat na "Akin ang walang Diyos." At ang karakter niya nga ay tila nga sinaniban. At para sa aking opinyon, dahil ako ay may third eye, parang posible akong maniwala sa ibang dahilan at hindi sakit. Ikaw, ano sa tingin mo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kaalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!